ligawan, pumunta po siya sa bahay, pinakilala ko po siya sa parents ko. Uy, pinakilala sa parents. Tapos? Yun po, sa mga friends ko po kasi wala pong nakakaalam. So, pakilala ko lang po sa kanya, pinsan, kasi ayoko din po na i-judge siya because of his age po. Pinsan mo. Yes. Ang sakit yung para sa isang lalaki kasi mahal na mahal ka niya eh. Alam ni Eric yon na gano'n ang gagawin mo? Hindi. Paano ba yung senaryo? Paano yung senaryo? Kwento mo sa amin. Yes po, ganito po kasi yun. Hinahatid niya po ako sa school. So, pagpasok ko po ng school, tinanong po ako ng mga friends ko, "Uy, boyfriend mo ba yan?" Sabi ko na, hindi. Buti naman, sabi ko na. Ano na feel mo nun, Eric? Hindi, nung pinakilala niyo po akong ganun, hindi niya po sinabi pala sa harap ko. Kumbaga, pag umalis na ako, saka siya tatanungin kung sino yung kasama mo. Sa kanya pala ipapakilalang pinsan. Nalaman ko lang po na pinsan pala yung pakilala niya sa akin. Nung time na nag-break na kami, syempre po, namimiss ko, mahal ko, kakamustahin ko siya dun sa mga classmates niya, sa friends niya. Then, chinat ko. Tapos, kumusta na si Andrea, ganyan. Sabi nila, okay naman, ganito, ganyan. Namimiss ko na siya, nag-break na kasi kami. Tapos, kaya pala gulat no gulat sila na nag-break. Kayo ba? Pinsan lang yung pakilala niya sa amin tungkol sa'yo. Kuya pa nga ang tawag niya minsan sa'yo, ganyan. Kaya sobra po akong nasaktan na for almost 3 years na ako yung nagpaaral sa kanya. Umabot din po kasi sa time na yung tatay niya nagkaroon ng sakit, hindi makapag-provide sa kanila. So, kailangan niya po mag-stop. Pero dahil mahal ko, sabi ko, sige, tutulungan na lang kita. Ako yung magpapaaral sa'yo. Though wala pa naman pong tuition that time doon sa school nila. Pero syempre, yung pambaon niya po, mga financial needs sa school, ako po yung nagpo-provide. Hanggang sa nung nag-college na po siya, first year, first sem, yun po yung time na hindi na ako ganong nakakapunta sa kanila. Gawa nga rin po na ako pa rin po yung nagpo-provide sa kanya. May tuition na po nun. So medyo kailangan kong kumayod, magtrabaho sa business, ganyan. I-surprise ko po siya nung kasi mansari namin. Hindi ko po alam pagdating ko. Ako pala yung maso-surprise. Na ano? Eric, na ano? Pagdating ko doon sa sala nila, magkahawak sila ng kamay ng lalaki. So, nahuli mo siyang may ibang lalaki. Andrea, sino yung ka-holding hand? Classmate ko po. Classmate. Bakit Classmate kayo mo, tapos magka-holding magkahawak hands? kayong kamay? Hindi po, parang naglalaro lang po kami ng, parang minamassage niya po yung kamay ko. Since yung kamay ko po kasi, pinapawisan. Kasi po, yung course ko, architecture. So, yung kamay ko po, nanginginig pag nagdo-drawing. Kailangan niya pong ma-relax after. Pero nung ano ba, nung na-surprise siya, kayo pa ba nun? Kami pa po nung kasi iso-surprise ko po dahil nga mansari po namin that time. Totoo ba ito? Kahit Actually, sila pa? hindi ko po alam na kami kasi wala na pong paramdam. Wala nang paramdam. Sino ang hindi nagparamdam? Siya po. Ikaw, Eric, hindi ka daw nagparamdam. Actually, part po kasi yun ang surprise ko. Dahil po siya kasi mahilig po siyang magbike. So, minsan, nakakwento niya, marami siyang napupuntahang lugar. Minsan, gusto niya rin mag-road trip. Parang 1 or 2 weeks, hindi nga po ako nakakapunta sa kanila. Nag-iipon po ako pambili ng motor. Para mapuntahan mo lang si Para Andrea. hindi na po ako mahirapang mamasahe pag pupunta sa kanila. At para matupad ko po yung pangarap niya na makapag-road trip kami ng magkasama.